bell tayo. Ang bubuksan natin ay mga men's short. Pangalawang beses na natin ito kay AB049 ng men's short ng Korea. VIP po siya. Hi, medyo matagal-tagal tayong walang upload. Medyo matagal-tagal din kasi tayong hindi nakapagbukas. Nagbukas pala ako nung nakaraan, kaya lang hindi ko na ni-record. At ito na lang ulit, pangalawang beses natin dito. At maganda yung feedback ng ating unang bell na binuksan na AB30 ng AB049 na men's short. Maganda feedback natin doon. Sa Korean bell na men's short, maganda-ganda na yon. At sana mas maganda pa to doon sa last natin na buksan. Di ba naman ang men's short ng Korea, medyo medyo nakakapanibago talaga kapag lagi ka nagbubukas ng US tapos biglang magbubukas ka ng Korea. Medyo nakakapanibago yung itsura. Kasi pag binuksan mo yung US, talaga naman kahit anong bell yan, kita mo agad malinis, maganda quality, kahit na hindi mo isa-isa na ganun, buksan mong ganun, kita mo agad. Okay, goods naman. Medyo used pero okay naman, walang sira. Garterize. Ang garter na to kung ito talaga yung ayaw ko. Ito talaga yung ayaw ko. Yung walang garter. Tsaka yung mga ganito, oh. Yan. Ito tulad nito, sira na siya. Sira na. Medyo madumi lang. Malaki size. Tapos, meron din siyang pinagtahian. Nike. Legit man siya na Nike. Ayan yung check sa gilid. Kaya lang meron siyang China sa baba. Ayan o. Walang garter. Ito din, wala na rin garter. Ito yung NBA sa gilid. Tapos, yung Nike at NBA sa kabilang side. Goods naman. Medyo luma na nga lang. Gasgasin na siya. Lalo na yung puwet. Ayan. H&M. Chokong. Garterize. Luma na. Gasgas na yung mga kanto ng garter. Champion. Ayan ang Champion sa laylayan. Cut-tag siya, pero obvious naman na original siya. Dahil maganda naman ang kanyang mga tahi at quality siya. Kaya lang, luma na. Lamog na lamog na. Tokong. Nogar. Nogar. Dito ko nilalagay yung mga 50-50. Yung mga palitin ng garter, yung may mga konting damage. Ayan, mga ganito. Ito, at medyo madami-dami na ang ating nailalagay dito. Tulad nito, ito pa, diba? Yung mga walang panahian. Anong ginagawa nyo sa mga short na ganito? Yung mga mahilig magbukas ng Korean. Anong ginagawa nyo? Kung wala kayong panahi, binabagsak presyo or itinatapon na lang? Ito, wala na yan. Ako naman, may makina ako. May sewing machine ako. Kaya napapaltan ko. Paano na lang yung walang mga sewing machine? Kaya, bili kayo guys. Bili kayo ng sewing machine. Kaya naman to dun sa tig pa 500 lang na sewing machine. Yung mga ganito lang naman lalambot. Kaya naman siya. Luman-luma na rin talaga. Divided. H&M. Dati guys, laban na laban ang ilong ko.
kahit pag-aano kadumi yung binubuksan ko. Pero ngayon, talagang di na kaya. Kaunting alikabok, talagang ano yung hatching. Dumadating na siya. Never pa ako nakakita ng maayos na ganitong style sa Korea. Palagay ko kayo din. Yung mga ganito, oh. Yan. Never pa ako nakakita ng maayos. Laging papaltan ang garter or lumang-luma na. Toko. Dalawang bale pa lang bubuksan natin ngayon. Yung isa naman ay bags ng Japan. Calvin Klein. Isang linggong upuan na naman sa makina. May nakalo pang pambabae. Sobrang luma na. Yan o. Kita niyo yung kupas. Pasok yan sa 300 hanggang 20. Yan o. Saka to. 300 hanggang 20 yan. Ito din o. Ayan yung pagkaluma o. Ayan. Ito guys, so ito yung mga ganito. Yan. Alam mo sa picture yan, ang ganda-ganda. Pero sa totoong buhay, dark na dark dyan guys, pero talagang ano na siya, iba na ang kulay niya. Dating sa camera medyo maganda nga ang kulay niya. Yung blue nagiging itim eh. Isa pa tayong Nike, medyo mahaba nga lang siya oh. Kung medyo ako maigsi-igsi lang to, mahabang pundiyo niya. Tapos mahaba din itong sa may bandang paa. Mahabang payat. Ayan. Legit yan guys, Nike. Pag Korea kasi mahirap magtiwala eh. Mahirap magtiwala kung legit ba o hindi. Porsigihang pagre-research bago mo bago mo malaman kung legit or hindi. Ayun, tapos na tayo. Last bunot na yon. Last bunot. Magbabalik tayo. Update ako. Ayun guys, at tayo nagbabalik. Ang total natin ay 123 pieces. Meron tayong 29 pieces na reject. Madami-dami.
And ang price nito ay 5,500. Pangalawang beses na natin dito kay AB049 at masasabi kong mas better yung una nating nabuksan kumpara dito. Mas marami itong reject, mas maraming madudumi, mas maraming walang garter, mas madaming may mga mancha. Hindi kagandahan to kumpara dun sa last natin na binuksan, at yan yung vlog ko na yan. Check nyo din para may comparison kayo kung talagang mas maganda yung ating unang nabuksan kumpara dito. Pero sa tagal-tagal ko na kasi guys na nagbubukas ng men's short ng Korea, dati-dati pa nung hindi pa ako nagbablog, kasi nung hindi pa ako nagbablog, napakahilig ko sa Korea. Halos lahat ng tinitinda ko is Korea kasi nga mura yung bail. Tapos nung nasubukan ko na si US, nawili na ako kay US, kay US. At talaga namang ang laki ng difference nila dalawa, ni Korea at saka ni US. And yung mga nabuksan natin dati-dati pa ay same pa rin kahit anong brand. VIP, Bea, CQS, King, yung Alambre, AK na brand, meron pa isa. Basta kasi lagi tayo nagbubukas ng dati ng Korea. Yung iba may mga review na ako dyan. Sa dami-dami ko nang nabuksan ang Korean bail na iba pang mga brand ay same lang naman sila talaga ng mga itsura. Kung ano yung laman ng Bea, ng CQS, ng King, ng VIP ay iisa lamang sila guys. Parang iisa lamang distributor nila na iba-iba lamang ang brand. Walang pagkakaiba. Sa mga subscriber natin, sa mga lagi nanonood at lagi pa rin nagtatanong sa akin ano yung ire-recommend ko na short, ano yung magandang short, ano yung sa mga nabuksan ko ano yung pinaka the best na short. Guys, hindi talaga ako nagre-recommend ng short kasi nga lagi tayong pumapalpak, meron tayong nabubuksan na magandang bail ng US, kaso pag sumunod na bukas natin na same ng brand hindi maganda. Hindi naman hindi maganda dahil kundi lugi tayo. Sa bentahan ay nalulugi tayo. At sa Korea naman yun nga, madaming tapon, hindi mo mapresyohan ng maganda kasi nga makikita mo sa item na gamit, luma. Wala ka talagang makikita sa Korea na talagang sobrang bagong-bago niya na parang katulad sa US na maganda ba yung quality, walang gas-gas or walang sira. Talagang gamit na gamit siya. Then sa US naman, big size ang kalaban natin. At kahit nga doon sa mga pinopostan ko na mga big size na group, wala namang nagmamine. Nagtatry din kasi ako mag-post sa mga group para kahit pa paano makabawas-bawas ng tambak ko sa mga big size, kasi natatambakan tayo ng big size. Mura na nga binibenta ko, 80, pag madamihan 50 na nga, kaso wala nagmamine. Ewan ko ba bakit wala sa kanilang nagmamine. Kaya yun, tinatambak ko lang yung mga big size ko at inuutay-utay kong gawing bag. Nagagawa ko silang bag at awa naman ng Diyos na bebenta ko naman yung mga bag na nagagawa ko galing sa kanila. Kaya nga lang isang piraso lang ang nagagawa ko sa isang araw kasi hindi din naman ako masyadong tutok na tutok sa pagdatahi kasi nagtitinda din ako. Kumbaga pag mayroon lamang free time saka lang mananahi, at hindi rin ako pwedeng sagadang manahi kasi kawawa naman ang mga kamay ko, baka mapasma tayo. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, na-miss ko magdaldal, diba? Ang dami kong daldal. Mag-subscribe na kayo at marami pa tayong ukay na pag-uusapan, marami pa tayong ukay na bubuksan dahil ang ukay ang ating hanap buhay.